our first Bible study, mga kapatid. At dahil wala na po yung Sunday school natin tuwing Sunday, ay nilipat po natin tuwing Friday, mga kapatid. Ito po ang una nating Bible study. So, Bible study, mga kapatid, inaniya ko lahat na dumalo tayo palagi at huwag natin kaligtaan. Itrato natin ang Bible study na parang Sunday service. So, ang babae, gusto natin ay nakapalda pa rin. Mga lalaki, hindi lang naka-jogging pants yung next time. Tratuin natin itong parang service pa rin. Amen? Dahil wala namang pinagkaiba. Pag Sunday, nandyan ang Diyos. Pag Bible study, nandyan pa rin ang Diyos. Wala namang special sa Sunday. Ang special ay yung kasama natin ang Diyos. Sa oras na ganito, ay kasama natin siya. So, sa ating pag-aaral, pag Bible study, inaanyayahan ko rin lahat na magdala po ng mga notes. Kung wala akong dalang notes ngayon, next time magdala ka. Ngayon, kung wala ka ay sa cellphone na muna. Pangatlo, inaanyayahan ko rin po na kapag Bible study, pwede nyo akong i-interrupt. Ibig sabihin, pwede nyo akong pa-stop, patigilin, at kung meron kayong tanong, pwede kayong magtaas ng kamay at susubukan natin sagutin yan. Kasi nga, it is a Bible study. Sabihin, kaya nga di ba kapag nasa school, pag nagtuturo ang teacher sa harap, pag may tanong yung estudyante, pwede siyang magtaas ng kamay at pwede siyang magtanong. Dapat yung tungkol lang dun sa paksa. Ang pinag-usapan natin ay tungkol sa pagka-Diyos ni Jesus. Nagtatanong ka about love life, hindi naman applicable yung ganun tanong. So, dapat yung angkop lang sa ating pag-aaral. So, anytime sa ating pagtuturo, kung meron kang tanong, kung naguguluhan ka, o kung medyo mabilis ako sa aking pagtuturo, pwede kang magtaas ng kamay at magtanong. Kung sabihin mo, Brother John, medyo mabilis ka, hindi ko maunawaan, pwede nating balikan. Dahil pag Bible study, hindi tayo nagmamadali. Hindi katulad ng Sunday school, kapag Sunday, medyo minamadali natin dahil meron pang song lead, meron pang worship, meron pang testimony, meron pang giving, meron pang preaching. Pero sa Bible study, kahit hanggang alas 11 tayo dito, kung loobin ng Panginoon, mapag-aralan lang natin ang salita ng Diyos, ay pwede tayo. Pero okay mag-alala, hindi naman ako abot ng alas 10. Yung iba kasi, nakatingin na eh. Okay. Medyo naliit lang po kami kanina dahil tinapos ko pa po yung trabaho at medyo masama ang aking pakiramdam. Medyo mainit ang aking pakiramdam. Kaya pasensya po. So, we are, again, itutuloy lang natin yung pag-aaral natin ng Sunday schools noong mga nakaraan. At itutuloy natin yan, nasa chapter 9 na po tayo ngayon. Pinag-uusapan pa rin natin ang paksa o ang series natin sa ating pag-aaral ay ang Breaking Doubts. Everybody say Breaking Doubts. So, medyo pa rin si Brother Bogart, yung kalbo. Sa ating pag-aaral ay pinag-uusapan pa rin natin yung tanong ni Brother Bogart na, is Jesus God or man? Si Jesus ba, Diyos siya o tao lamang? Bakit po mahalagang mapag-aralan natin ito? Dahil napakarami na po ng Christian religious groups sa mundo. At bawat religious group ay may kanya-kanyang interpretasyon o kanya-kanyang katuruan o mas alam natin ito sa tawag na doktrina. Amen? May kanya-kanyang doktrina. Ang iba sa kanila ay tatlo ang Diyos, si Jesus ay tao lamang. Ang iba naman ay dalawa ang Diyos, Diyos si Jesus pero meron hiwalay ang Diyos Ama. Ang iba naman ay tao lang si Jesus. Iisa ang Diyos at hindi yung si Jesus. Amen? Tayo po, pag tinanong ka, kumari, sa resume, nag-fill out ka ng form. Kapag nandun yung sa form yung religion, ano yung sinusulat mo? Mama, Christian? Okay. Si Onel, anong nilalagay mo? Born again oneness. Born again oneness? Okay. Basta ilagay mo po lagi is oneness. Whether it be born again oneness, oneness Christian. Kasi kapag sinabi mong Christian, pati ang Katoliko Christian eh. Okay? Ang Catholicism po ay Kristiyanong relihiyon. Kaya nga ang bansa natin, mostly ay Katoliko,
tinatawag ang Pilipinas na the only Christian country in Southeast Asia. Ang nag-iisang Kristiyanong bansa sa silang kanluran Southeast. Basta't yun. Timog sila nga ng mga bansa, Southeast Asian countries. Dahil ang Catholicism po ay kasama pa rin siya sa branch ng Christianism. Basta galing yan kay Jesus Christ. So sa atin, hindi tayo naglalagay lamang ng Christian dun sa religion. Why? Kasi it is not, or siguro sa resume, huwag na natin pakialaman. Ang pakialaman na lang natin pag may nagtanong sa'yo, anong religion mo? Huwag mo sasabihin JAD. Anong religion mo? JAD. Hindi religion ng JAD. Okay? Pwede mong isagot doon kapag sinabi sa akin yun, anong religion mo? Wala akong religion. Pero meron akong relasyon sa Diyos ko na ang pangalan ay Jesus Cristo. At kung magiging specific ka, tinatanong talaga ako anong religion ko, I am a oneness Christian. Oneness Christian na naniniwala yung nag-iisang Diyos ay si Jesus Cristo. Kasi po, pag oneness din, ang INC po ay oneness. Dami, no? Ang Iglesia ni Cristo ay oneness din sila. Bakit? Naniniwala silang isa lang ang Diyos. Kaso, si Jesus ay hindi Diyos. Pero isa lang ang Diyos. Oneness din sila. Pero tayo, oneness tayo, at naniniwala tayo yung nag-iisang Diyos, ang pangalan niya ay Jesus Cristo. Siyang ipinanganak mula sa Birhen na si Maria, na taga Nazareth. Jesus Christ of Nazareth. We are oneness Christian who believes that Jesus Christ of Nazareth is the one true God of the world. Amen. Amen. So, sa ating pag-aaral, si Jesus ba, tinatry natin, well, hindi na natin talagang pinag-aaralan, more on pinuprove natin. Tinitignan natin yung Biblia at hinahanap natin kung totoo ba yung ating paniniwala na si Jesus ay Diyos. Let's continue. Praise God. Just a review, mga kapatid, Jesus is fully God and fully man. Tingnan natin yan. Review natin sa topic na si Jesus ba ay Diyos o tao lang. Napag-aralan na natin so far. The Old and New Testaments testify that Jesus is God. Babasahin mo ang buong Biblia. The center character of the Bible is Jesus Christ. And the Bible is clearly saying that Jesus is God. Ano pa? We also learned that God manifested in the flesh as Jesus. Ang Diyos ay nagkatawang tao sa pangangatawan ni Yesu Cristo. There is a mystery of godliness. We also know that Jesus is the Father and Jesus is the same as Jehovah. For today's lesson, pag-aaralan po natin yung mga tinatawag na attributes. Everybody say attributes. Ano ba ibig sabihin ng attributes? Qualities or features as a characteristic or inherent part of someone or something. Sa Tagalog ay katangian. Pag sinabi natin Brother Carl, ano ang kanyang attributes? Ang attributes ni Brother Carl ay maikli ang buhok. Amen? Kayo manggi ang balat. Smile ka nga. Maputi ang ngipin. Matamas ang ilong. Matigas ang pangangatawan. Amen? Siga kung maglakad. Yan ang attributes, no? Pag sinabing Brother Kyle, yung mga attributes niya, yung pong mga sinabi ko. Okay? So, ang attributes ay quality, katangian ng isang bagay o tao. Now, pag-aaralan din natin yung tinatawag na prerogatives. Everybody say prerogatives. Ang prerogatives ay iba sa attributes, rights or privileges. Exclusive. Everybody say exclusive. To a particular individual or class. Sa Tagalog, karapatang sanil. Ibig sabihin nun ay sa kanya lang. Kapag sinabing attributes, pwedeng si Brother Carl, kayo manggi, tangos ang ilong, maputi ang ngipin. Pero, ganun din naman si Brother Ron. Okay? Kayo manggi ang balat, maputi ang ngipin, matangos ang ilong. Parehas sila ng attributes. Pero pag sinabing prerogative, yung prerogative, sa kanya lang yun. Okay?
Yung attributes, pwedeng marami ang meron nun. Ang prerogative, siya lang yun. Ibig sabihin, karapatang sarili or sa kanya lang. Okay? Maya-maya, mas maliliwanagan. Many months ago, many weeks ago, nagturo po si Brother Onel sa Sunday School noon. Ang tinuro niya ay yung chapter 4 ng ating Breaking Doubts. Kung naaalala niyo pa, tinuro niya yung what are the natures of God. Amen? Naalala niyo pa po ba nung nagturo si Brother Onel ng Sunday School? Naalala niyo pa po ba? Okay? Yung tinuro niya yung ano ang mga katangian, ano ang mga nature ng Diyos. Now, ang gagawin natin sa gabing ito, kasi napag-aralan na natin yung mga natures ng Diyos, titignan natin kung yung mga natures ba ng Diyos tumutugma doon sa mga nature ni Jesus. Amen. Kasi kung yung nature ni Jesus hindi tumutugma doon sa nature ng Diyos, pwede natin masabi na hindi Diyos si Jesus. Kasi kung sinasabi natin Diyos si Jesus, dapat yung mga nature ng pagiging Diyos ay na kay Jesus din. Alam ko familiar kayo sa mga ito. Pwede bang magtatawag ako dahil pag-aaral ito no? Kaya dapat nakikinig kasi natatawag dito. Okay? Pwede ka bang magbigay ng isang nature ng Diyos? So, mag-gusto tayo kay Mama. Anong isa sa mga nature ng Diyos? Yung tinuro ni Onel noon. Chapter 4. Madami yun. Ha? God is a spirit. One nature of God ay siya ay spirito. Pwede bang magbigay din si Jorens? Yan. Tinatawag nila to pastor na dapat alam niya to. Pastor Jorens, magbigay ka nga ng another nature of God. Ha? God is omnipotent. Ano ibig sabihin ng omnipotent? Ha? God is all-powerful. Kaya niyang gawin lahat. Pwede kang bang magbigay? Say. Ha? God is eternal. Ang Diyos ay walang hanggan. He is He is eternally past and He is also eternally present. Wala siyang pinanggalingan, wala din siyang katapusan. Omnipresent. Hindi pa kita tinatawag. Walang grades to. Okay? Omnipresent. Okay? He is everywhere. Praise God. Sister Tess. Almighty. He is almighty. Amen? Yan, may notes yan madaya. Wala ka. Wala. Pero gusto kaya yung mga notes. Amen? Another Sister Tess. Ano pong, God is holy. Ang Diyos ay banal. Okay? And so on, so forth. Alam ko meron kayong mga answers sa inyo, pero itabi nyo na lang muna yan. Pero lahat ng mga sinabi natin, yun yung mga natures of God. Now, yung mga nature ba na yun, tumutugma doon sa nature ni Jesus. Kung sasabihin natin ang Diyos ay banal, si Jesus ba banal? Kasi hindi pwedeng maging Diyos si Jesus kung hindi siya banal. So yun yung mga titignan natin sa gabing ito. Una, tinawag natin si Lord na God is Spirit. Ang Diyos ay Espiritu. Si Jesus ba ay Espiritu? Of course, He has a Spirit. Merong Espiritu si Jesus. In His humanity, sa kanyang pagkatao, Jesus is visible, confined to a physical body, and so on. But in His divine nature, Jesus is a Spirit. Romans 8:9, but you are not in the flesh, but in the Spirit. If so be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of His. Now, pwede natin sabihin, wala rin pinagkaiba si Jesus sa atin dahil kasi tayo may flesh din tayo, meron din tayong spirito. Si Jesus, meron din siyang flesh, meron din siyang spirito. So wala tayong pinagkaiba sa Kanya. Ang pinagkaiba natin kay Jesus, si Jesus, yung spirito niya, pwedeng pumasok, sa kahit na sino. Yung spirito mo hindi pwedeng pumasok sa akin. Amen.
Okay? So yung Espiritu ni Jesus, sa lahat ng naglilingkod sa Kanya, nasa kanila ang Espiritu ni Kristo. Pero yung Espiritu mo, pag nawala yan sa'yo, hindi yan pupunta sa iba. Pupunta yan at babalik sa Panginoon. Yung saan siya. So, Jesus is the Spirit. So, check na yung number 1. Sinabi rin natin that God is omnipresent. God is everywhere. Kahit saan ka magpunta, sabi ni David, naglatag ako ng higaan ko sa impyerno, nandun ka. Tumingin ako sa south, sa north, sa east, sa west, nandun ka. Maging sa ilalim ng dagat, nandun ka. Maging sa kalangitan man, ay naroon ka. Sabi ng Bible, the heavens is His throne, and the earth is His footstool. Luklukan niya ang langit, apakan niya lang ang lupa. So God is everywhere. Now, ang tanong, si Jesus ba omnipresent? Si Jesus ba kahit nasaan ay naroon siya? Tingnan natin ang sabi ng Bible. John 3:13, even the Son of Man which is in heaven. Kailan to sinabi ng Bible? Habang si Jesus ay buhay pa nasa lupa, nandyan siya nasa lupa. Ang sabi ng John, habang nasa lupa si Jesus, siya rin daw ay nasa langit. Okay? Also, ito familiar verse, Matthew chapter 18, verse 20. For where 2 or 3 are gathered in my name. Sino nagsasalita dito? Si Jesus. Kung saan daw nagkatipon ng 2 o 3 sa pangalan ni Jesus, naroon siya. Amen? So si Jesus ba ay omnipresent? Of course. Kasi sa panahon na ito, pinag-uusapan natin siya, lagpas tayo ng 2 o 3, nandito siya sa ating kalagitnaan. Marahil ngayon ay meron din sa Russia, sa China, sa Amerika, sa Japan, sa Saudi, sa kung saan man lupalang ng mundo na 2 o 3 nagkakatipon sa pangalan ni Kristo, nandoon din siya. Amen. Jesus is omnipresent. Praise God. Ikaw ba pwede mong sabihin na kapag pinag-usapan ka, nandun ka? Na? Pinagchichismisan ka sa kabilang kanto, nandun ka? Wala ka doon, di mo nga narinig. Tama ba? Pero si Jesus, kung saan siya pinag-uusapan, nandoon siya. Gusto mong mag-dwell si Jesus sa inyong bahay, pag-usapan niyo siya. Gusto mong mag-dwell si Lord, manahan ka sa school mo, sa trabaho mo. Well, then pag-usapan niyo si Jesus kung nasaan na yun. Because whenever there are 2 or 3 gathered together in the name of Jesus, Jesus is in the midst of them. So Jesus is omnipresent. Next, sabi rin natin, God is omniscient, or omniscient. He is all-knowing. Alam niya lahat ng bagay. Ang tanong, si Jesus ba ay omniscient? Alam niya ba lahat ng bagay? Yes, Jesus is also omniscient. In fact, meron tayong mabasahin ngayon na nababasa ni Jesus yung kaisipan ng mga tao nung siya pa ay nasa lupa. Mark chapter 2, verse 6 to 8. But there were certain of the scribes sitting there reasoning in their hearts, why does this man thus speak blasphemies? Who can forgive sins but God only? And immediately, so, meron kasi sa panahon na ito, pinatawad ni Jesus yung isang babae. Sabi niya, pinatawad ka na ng Diyos sa iyong mga kasalanan. Amen? Nagbulong-bulungan ngayon yung mga scribes, yung mga nakapaligid sa kanya. Sabi nila, sino yan? Na kaya niyang magpatawad ng kasalanan, hindi naman siya Diyos. Ngayon, sa kanila lang pag-iisip yun, pero narinig yun ng Panginoong Jesus. Okay? Kaya nga sabi ng verse, immediately when Jesus perceived in His Spirit that they so reasoned within themselves. No? Nabasa ng Diyos, narinig ng Diyos ni Jesus yung mga pinag-uusapan ng mga tao sa kanyang paligid. He said unto them, why reason ye these things in your hearts? Bakit kayo nagbubulong-bulong? Or bakit kayo nagkakaroon ng agam-agam sa inyong puso? Ano pa? Sa John chapter 1, verse 47 to 49, babasahin natin. Si Nathaniel, everybody say Nathaniel. Si Nathaniel po ay lumapit kay Jesus
Pero bago pa lumapit si Nathaniel kay Jesus ay kilala na ni Jesus si Nathaniel. Sino si Nathaniel? He is best friend of Philip. Siya ay kaibigan po ni Philip, nakasama na ni Jesus sa panahon na ito. Amen? So si Philip, dahil na-inlove siya kay Jesus sa kanyang paglilingkod sa Panginoon, dinala niya yung kanyang kaibigan papunta kay Jesus. Pero bago niya padalhin si Nathaniel kay Jesus, ang sabi ng verse na ito, kilala na ni Jesus si Nathaniel. Yan na po. Jesus saw Nathaniel coming to him and said of him, "Behold, an Israelite indeed, in whom is no guile." Nathanael saith unto him, "Whence knowest thou me?" Kailan mo ko nakilala? Gets niyo po ba? First time nyo nang magkita, pero ang sabi ni Jesus, "Oh, Israelita, kilala kita." Ang sabi ni Nathanael kay Jesus, "Kailan mo ko nakilala?" Jesus answered and said unto him, "Before Philip called thee, when thou wast under the fig tree, I saw thee." Hindi ka pa tinawag ni Felipe, sabi ni Jesus, nandun ka pa lang sa ilalim ng fig tree, sa puno, nakilala na kita, sabi ni Jesus. Nathanael answered and saith unto him, "Rabbi, thou art the Son of God, thou art the King of Israel." John 21 verse 17, he said unto him, "Lord, thou knowest all things, thou knowest that I love thee." Sino nagsasalita dito? Ito dapat familiar story ito. Clue, nasa tabing dagat sila. Clue, pinagkanulo niya rin si Jesus. Peter. Peter, do you love me? Sabi ni Jesus, di ba? Pedro, mahal mo ba ako? Ang sagot ni Pedro kay Jesus, "Panginoon, ba't ka pa nagtatanong? Alam mo lahat ng bagay. Alam mo, mahal kita." Ang sagot ni Jesus, "Feed my sheep." Amen. Colossians chapter 2 verse 3, "In whom, Jesus, are hid all the treasures of wisdom and knowledge." Na kay Kristo daw, lahat ng karunungan at kaalaman. So Jesus is omniscient. Para tayo kayo, palakpakan muna natin kayo. May nakukuha ba ito? Malinaw po ba? Pwede kayo magtaas ng kamay ha? Meron kayong mga tanong. Bari, may naalala kayo na napanood nyo sa TikTok, napanood nyo sa Facebook na kung tatlo nga, pwede kayong magtaas agad ng kamay. Huwag nyo nang dalhin yan sa bahay. Dito na sa Bible study natin pag-usapan. Okay? Next, God is omnipotent. Sino yung nagsabi kanina daw? Si Jorens? Si Lord daw ay kaya niyang gawin lahat. He has all the power. Si Jesus ba? Ganun din? Omnipotent ba siya? Sabi ng Matthew 28 verse 18, Jesus came and spake unto them saying, "All power is given unto me in heaven and in earth." Now, the question is ganito. Kung dalawa ang Diyos, si Jesus na Diyos nasa lupa at yung Diyos Ama na nasa langit, edi nagtampo na yung Diyos sa langit. Kasi sabi ni Jesus, lahat ng power, lahat ng kapangyarihan, sa lupa man o sa langit, ay ibinigay na sa akin. Sabi ni Jesus. Kanina, pagkatapos mag-word, habang naligo sa Talisay, nag-Facebook ako, napadaan ako dun sa isang teaching ni Eli Soriano, yung namayapang pastor ng, hindi pala siya pastor, hindi siya walang pastor sa dating daan eh. Brother, dating kapatid, no? Yung dating daan. Ang turo niya dun kasi, si Jesus, kasi sa kanila, dalawang Diyos. Si Jesus, ang Diyos sa lupa. Yung Diyos Ama, siya daw ang Diyos sa langit. So, parang ate. Okay? Now, contradicting ito doon sa sinabi ni Elisabeth, Matthew 28:18. Why? Kasi ang sabi ni Jesus, lahat ng kapangyarihan sa langit at sa lupa ay nasa Kanya. Hindi pwedeng meron pang isang Diyos. Kasi kung meron man Diyos, yung Diyos na yun, walang kapangyarihan. Kasi lahat ng anong kapangyarihan, hello?
sa langit man o sa lupa, ay nasa Kanya na. So sabihin mo ng tatluan Diyos, yung dalawang Diyos, walang kapangyarihan. Bakit? Kasi inangkin na niya eh. All power is given unto me. Hindi ko alam kung may lilinaw pa dyan. Is given in heaven. Is given unto me in heaven and in earth. Dagdagan natin, Colossians 2:10. You are complete in Him, which is the head of all principality and power. Nasa Kanya po lahat ng kapangyarihan. He is the Almighty, Revelation 1:8. Sabi ni Jesus, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, saith the Lord, which is and which was and which is to come, the Almighty. Palakpakan natin si Jesus. Next, we also said that God is immutable. Everybody say immutable. Ano ibig sabihin ng immutable? Sino kayo pwede mo tawagin? Si Josh. Ano ibig sabihin ng immutable? Hindi nagbabago. Unchanging. Okay? He cannot be changed. Hindi siya pwedeng magbago. That's why the Bible says, Jesus the same yesterday, today, and forever. Kung mabuti siya dati, hanggang ngayon, maging bukas, mabuti siya. Kung nakaya niya dati na hatiin ng dagat, pwede ko bang sabihin sa iyo na kaya niya pa rin gawin yung ngayon? Kung napagaling niya yung may sakit at nabuhay niya ang patay kung panahon na nandito siya sa lupa, pwede ko ba sabihin sa iyo na walang sakit hanggang ngayon, wala pa rin sakit na pwedeng manaig sa kapangyarihan ni Jesus. Because God is immutable. God is an unchanging God. Hebrews 13:8, Jesus Christ the same yesterday and today and forever. Revelation 1:8, He is the Alpha and Omega. Revelation 1:18, I am He that liveth and was dead, and behold, I am alive. Ako yung namatay, ako yung nabuhay. Forevermore. Amen. And have the keys of hell and of death. Nasa Kanya daw ang susi ng impyerno at ng kamatayan. Praise God. Next, sabi natin, only God receives worship. Tanging ang Diyos lang ang pwedeng tumanggap ng pagsamba. Amen? Maraming instance po sa Bible na yung mga anghel sinamba ng mga tao. May biglang anghel na lumitaw, and then yung mga tao nakita yung anghel, lumuluhod sila at nagpapatira pa. Talagang lumuluhod, nagsasamba sila sa anghel. Ang ginagawa po lagi ng mga anghel ay pinapatayo nila yung mga tao at nagsasabihin nila na huwag kang yuyukot sa akin, hindi naman ako ang Diyos. Dahil sa Diyos lamang dapat ang pagsamba. Maging kila Pedro, maging sa mga apostoles, mga kapatid, ay maraming pumupunta sa kanila at nagsasamba sa kanila. Ang iba marami, gusto silang hawakan. Kasi po sa panahon na yun, ay sa Book of Acts, kung babasahin niyo yun, kahit yung anino lang ni Pedro ang dumaan sa iyo, gagaling ka. Anino lang ni Pedro ang dumaan, gumagaling ang tao. Kaya sa panahon na yun, maraming nagsisiksikan, mahawakan lang yung mga apostoles na ito, parang sinasamba na nila. Pero ang sabi ng mga apostles, every time na nangyayari yun, sabi lang nila, huwag kami, huwag ako. Diba? Huwag ako dahil sa Panginoon lamang ang pagsamba. At alam natin yan, dahil tangang sa Diyos lamang dapat ang pagsamba. Exodus 20 verse 3 and 5. Thou shalt have no other gods before me. Thou shalt not bow down thyself to them, nor serve them. For I, the Lord thy God, I am a jealous God. Sabi ng Diyos, siya daw ay selosong Diyos. Pwede mo ba yung kalabitin yung katabi mo, sabihin mo, seloso si Lord? No? Kaya pag pinagpapalit natin si Lord sa mga bagay-bagay sa mundo ito, nagsiselos siya. At alam nyo, sa lahat ng seloso, si Lord lang ang may karapatan na magselos. Hello? Diba? Minsan, lalo na sa mga kabataan, nagsiselos, wala namang label. Kachat pa lang ng 3 days, nagsiselos na. Mapiling. Assuming. Kaya nasasaktan, no? Pero si Lord, siya lang yung seloso na may karapatang magselos.
Bakit? Siya yung lumikha sa'yo eh. Kaya dapat lang na magselo siya pag hindi natin siya nabibigyan ng pagsamba. Kaya hindi pwedeng tumanggap ang sino man ng pagsamba. Tanging Diyos lang. Now, ang tanong, si Jesus ba nung sinamba siya, tinanggap ba niya? Amen. Tingnan natin. Luke 24 verse 52. And they worshiped Him. And they returned to Jerusalem with great joy. Madaming beses pag sinasamba sila, yung mga apostoles, laging may kasunod na, hindi, huwag niyo kaming sambahin. Sa Diyos lang. Pero si Jesus, nung sinamba siya ng mga tao, tinanggap niya ang pagsamba ng mga tao. Ano pa? Philippians 2:10, that at the name of Jesus, every knee should bow, of things in heaven, and things in earth, and things under the earth. Hebrews 1:6 and wala na pala yun. Hebrews 1:6, and again, He bring it in the first begotten of the world. He said, let all the angels of God worship Him. Maging yung mga anghel sa langit ay sinasamba si Jesus. Kung nagsasamba tayo sa dakilang Diyos, pwede ba natin siyang palakpakan? Next, only God can forgive sins. Tanging Diyos lang ang pwedeng magpatawad. Amen? So wala, hindi ko kailangan magpatawad. Of course, ikaw kailangan mong magpatawad. Amen? Pero yung sa atin kasi, pag nagpatawad tayo, kumari nagkasala yung isang tao sa akin. Pag pinatawad ko siya, haharap pa rin siya sa Diyos. Amen? Hindi naman porket pinatawad ko na siya, malilinis na yung kasalanan niya. Hindi. Pag tayo nagpatawad sa kapwa nating tao, it is just to forgive them and to reconcile para lang magkaayos. Pero hindi porket, kumari, sinabi ko, oo, pinapatawad na kita. Hindi ibig sabihin nun na hindi niya na kailangang mag-repent sa Panginoon. Kailangan niya pa rin umarap sa Panginoon dahil tanging Diyos lang ang pwedeng magpatawad na malilinis ang kanyang pagkakasala. Okay? Now, ang tanong, si Jesus ba, tingnan muna natin yung Old Testament. Sabi ng Isaiah 43:25, even I, ako nga, am He that blotted out thy transgressions from mine own sake, and will not remember thy sins. Ang sabi ng Diyos sa Isaiah, ako nga, no? Ako lang ang pwedeng mag-alis ng inyong mga kasalanan. Pero si Jesus po, sa Mark chapter 2 verse 5, nagpatawad siya ng kasalanan ng tao. When Jesus saw their faith, He said unto the sick of the palsy, Son, your sins be forgiven you. Pinatawad ka na sa iyong pagkakasala. So si Jesus, nagpatawad po siya ng kasalanan. Parang yung kanina natin binasa, yung nagbulungan yung mga tao, pinatawad niya yung isang babae. Sabi ng mga scribes, bakit ko nagpapatawad? Hindi naman siya Diyos. Hindi nila alam na si Jesus ay ang Diyos na kanilang hinihintay. So here, masasabi natin that Jesus is also God because He can forgive sins. Next, God receives the spirits of men. Ang Diyos, siya ang tumatanggap ng mga spirito ng tao. Sabi ng Ecclesiastes 12:7, then shall the dust return to the earth as it was, and the spirit shall return unto God who gave it. Alam natin yan, na kapag tayo namatay, yung ating katawan na inaalagaan, itong kinokojik mo, itong sinashampoo mo, itong tinututbrushan mo, lahat yan babalik sa alikabok. Yung katawan lupa. Pero yung spirito, amen? Yan ay babalik doon sa Diyos kung saan siya nanggaling. Now, kanino daw bumabalik yung spirito? Sa Diyos. Dahil tanging Diyos lang ang pwedeng tumanggap ng espiritu. Bakit? Kasi lahat ng espiritu ay galing sa Diyos. Pati po yung bad spirit? Of course! Huh? Yung bad spirit? Ano ba yung mga bad spirit? They are angels before. Amen. Sila yung mga anghel na ginawa rin naman ng Diyos na nagrebelde. Kaya they are now bad spirits. Now, si Jesus po ay
tumanggap ng espiritu ng tao. Tingnan niyo po ang sabi ng Acts 7:59. Everybody say Stephen. I love the name Stephen. Bakit? Hindi dahil favorite ko siyang player sa NBA. Hindi yun si Curry. No? Stephen, mga kapatid, ay siya po ang unang martir sa early church. He is the first martyr. Everybody say martyr. Hindi yung singer na Rivera, no? Hindi yun. Martin yun. Okay? Martyr. Si Stephen po, siya ang pinakaunang tao sa church history na pinatay dahil sa paglilingkod niya kay Kristo. Si Stephen. Anong ginawa kay Stephen? Pinagbabato. He is stoned to death. Alam niyo po ba na kung gano'ng kasakit yung stone to death? Sino na dito yung natamaan ng bato? Dapat. Kahit maliit lang na bato. Hindi yung ganyan na bato. Ibang tama ng bato yun. Ha? Kasi natamaan ng bato, yung iba mga ganun eh. Hindi ako parang... hindi ako agent, no? Hindi ako... Yung mga binabato hanggang mamatay. Si Stephen po, binato siya hanggang mamatay. At alam niyo kung sabi ng Bible, masaya si Stephen habang binabato. Why? They saw Stephen calling upon God and saying, Lord Jesus, receive my spirit. Bakit masaya daw si Stephen? Kasi sa kanyang kahirapan na binabato na siya, tanging sa Diyos siya nakatingin na sabi niya, tumatawag siya sa Panginoong Yesus, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking spirito. Wow. No? Si Stephen, nagawa niyang ibigay ang kanyang buhay sa Panginoon. That is what a true Christian is. Now, next is, only God prepares the heaven. Ito logical. Of course, ang langit, ang tanging pwedeng maghanda lang ng langit, tanging Diyos lang. Amen? Siyempre, sa kanya ang langit, mga kapatid. No? Pero tingnan niyo po, Hebrews 11:10. For he looked for a city which had foundations. Sino sinasabi dito? Si Moses. Yung he, that is Moses. For Moses looked for a city which has foundations, whose builder and maker is God. Si Moses daw ay naghanap ng isang bayan, no, kung saan ang gumawa nito ay ang Diyos. John 14:3 says, if I go and prepare a place, Jesus is speaking here, and a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there you may be also. Dito niya sinabi yung familiar na statement na, for in my Father's house are many mansions. Amen. Si Jesus daw, nung pabalik na siya sa langit, nag-resurrect na siya dito, namatay na siya after 3 days, nag-resurrect, and then nakisama, nakihalubilo ulit sa mga apostles and disciples, and then bago siya bumalik sa kalangitan, amen, ang sabi ni Jesus, ang tinanong siya, saan ka pupunta? Sama kami. Sabi ng mga disciples, no? Pero sabi ni Jesus, hindi. Aalis ako upang maghanda ng lugar para sa inyo. Para kung nasaan man ako, ay naroon din kayo. Do you see this, mga kapatid? Kanina sinabi natin, tanging Diyos lang ang pwedeng maghanda ng langit. Pero si Jesus, sinabi niya sa kanyang mga disipulo, ang pangako niya ay, aalis siya upang ihanda ang langit para sa mga naglilingkod sa Kanya. Kung excited ka para doon, pwede mo bang palakpakan si Jesus? So those are the attributes, those are the prerogatives. Ito yung mga bagay na Kanya lang, amen, sa Diyos lang, at nakita natin na ganun din si Kristo. He is omnipotent, He is omniscient, He is omnipresent, no? He is eternal, He is almighty.
Amen? Now, tingnan naman natin yung mga moral natures. Dahil ang sabi ng lesson ni Brother Onan sa chapter 4, si Lord daw, ang Diyos daw, ay merong mga moral natures. Ano yung mga moral natures na yun? Love, light, holiness, mercy, gentleness, righteousness, goodness, perfection, justice, faithfulness. Titignan natin lahat yan kung si Jesus ba, meron din siyang mga moral natures. Number 1 is love. Ephesians chapter 2 verse 5, the Bible says, "Husbands, love your wives, even as Christ also loved the church, and He gave Himself for it." John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." So God is love, Jesus is also love. Next, God is light, ang Diyos ay liwanag. Si Jesus din po ay liwanag. In Him, in Jesus, was light. And the light was the light of men. The light shined in darkness, and the darkness comprehended it not. Holiness, God is holy. Jesus is also holy. Therefore, Luke 1:35, also that holy thing which shall be born of thee shall be called the Son of God. Son of God is also holy. God is merciful. Ang Diyos ay may awa. Si Jesus ba may awa? Hebrews 2:17. That He might be a merciful and faithful high priest. Okay? Si Jesus yun. Jesus is also merciful. God is gentle. Amen? Ang Diyos ay mahinahon. Si Jesus ba ay gentle? 2 Corinthians 10:1, "Now I, Paul, myself beseech you by the meekness and the gentleness of Christ." Ang Diyos ay righteous, matuwid. Si Jesus ba ay matuwid? 2 Timothy 4:8, "Henceforth there is laid up for me a crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge." Si Jesus ay tinawag na the righteous judge. Amen. Ang Diyos ay mabuti. God is good. Si Jesus ba ay mabuti? Matthew 19:16, "And behold, one came and said unto him, Good Master, what good thing shall I do?" Good Master. God is perfect. Perfecto ang Diyos. Si Jesus ba ay perfect? Ephesians 4:13, "Till we all come in the unity of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man." Siya lang ang tanging tao na perfecto. Si Jesus. God is just. Ang Diyos ay, ano yung just? Pantay na Diyos. Amen? Full of justice. Si Jesus ba ay pantay? Acts 3:14, "But He denied the Holy One and the just." God is faithful. Ang Diyos ay tapat. Si Jesus ba ay faithful? Revelation 19:11, "And he that sat upon Him was called faithful and true." Speaking of Jesus. God is truth. Ang Diyos ay katotohanan. Si Jesus ba ay katotohanan? Alam natin yan. John 4:6. Jesus said unto them, "I am the way, the truth, and the life." God is gracious. Ang Diyos ay mahabagin, ay puno ng biyayang Diyos. Si Jesus din po ay full of grace. John 1:16-17. "Of His fullness have all we received, and grace for grace. But grace and truth came by Jesus Christ." So lahat ng moral natures ng Diyos ay na kay Kristo din. Pwede ba natin palakpakan? This is very important. Napaka-importante po nito na pag-aaral dahil madali tayong, lalo na ngayon sa social media, madaling malinlang, madaling madala ng agos. I'm very excited for the Bible study. Bakit? Dahil sa mga susunod pang mga lessons natin, pagkatapos ng breaking doubts, marami pa po tayong mga lessons na pag-uusapan. Pag-uusapan natin yan mula Genesis, Exodus, Old Testament history, mga prophets. Pag-uusapan natin, pinaka-favorite ko yung life of Christ, yung buhay ni Kristo. Pag-uusapan natin yung early church history. Pero may mga sinisingit tayo ng mga maliliit na series na, kunwari, meron tayong mini-series na tinawag, meron sa akin lessons na tawag ay pure. Puro. Kung saan pag-uusapan natin yung holiness.
Kapag sinabi bang holiness, yung nakapalda ka? Pag sinabi bang holiness, yung mahaba yung buhok mo, wala kang ikaw? Is that holiness? Well, we will learn, no? Doon sa series na yun, sa mini-series na yun. Bakit nakapalda? Bakit hindi nakapantalon ang mga babae sa JAB? Ano yung paniniwala natin doon? Bakit ang lalaki hindi tatukan? No? So, pag-aaralan natin yan doon sa mini-series na Pure. Meron din tayong series about giving. Bakit nagbibigay tayo ng ikapu? Bakit pag sumahod ako ng 1,000, binibigay ko yung 100? Amen? Doon natin pag-uusapan yung ngayon. Amen? So marami pa tayong pag-uusapan, but I am glad that we are continuing to study the Word of God. Hindi po tayo tinawag para lang umawit at tumalon. Pero our purpose in life is to know Christ. Yung makilala kung sino ang ating Diyos. Masarap po ang maglingkod sa Diyos na kilala mo kung sino. Hello? Masarap maglingkod sa Diyos kapag alam mo, sigurado ka sa sarili mo na yung Diyos na sinasamba mo ay ang tunay na Diyos. Wala kang pag-aalinlangan kapag may nagtanong sa'yo na, o bakit si Jesus nag-pray? Sister Maria, bakit nag-pray si Jesus? Hindi siya Diyos. Diba? Bakit si Jesus nagpabaptize? Carl. Hindi ko kayo nakasagot. Bakit siya nagpabaptize kung Diyos siya? Diba, Brother Rom? Pag may nagtanong sa'yo, bakit sabi niya, my Father in heaven? Amen? So yun yung mga bagay na kailangan natin maunawaan at maintindihan. Kasi kung hindi tayo mag-aaral ng salita ng Diyos, madali tayo panila. O kapag sinabi nila, dapat pag nagpupuri ka, umiikot ka. O kaya, dapat pag nagpipray ka, yung isang mata nakabukas. Dahil hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos, madali kang malinlang. Hello? So maganda po at makikilamang na pinag-aaralan natin ang salita ng Diyos because it is very important to know our belief. Palakpakan natin ang